Pambubugbog at pagkukulong sa kanya ang mabigat na paratang ni Bonifacio Barro, 40, laban sa magkaibigang aktres na sina Michelle D., 30, at Rian Ramos, 35, na magkasamang naninirahan sa isang condominium building sa Makati City. Si Barro ay driver at personal assistant ni Rian. Nagsadya si Barro sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, NBI, ngayong Miyerkules ika-28 ng Enero taong 2026, para isumite ang reklamo niyang torture at illegal detention sina Michelle at Rian. Kasama ni Barro na nagtungo sa NBI si Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteers Against Crimes and Corrupt, VACC. Nilapitan at hiningan ng tulong ni Barro ang VACC para magkaroon ng hustisya ang di umano'y pananakit at illegal detention na ginawa sa kanya nina Michelle at Rian. Idinawit din ng driver ang dating beauty queen na si Samantha Panlilio. Sa panayam ni Zion Ambrosio ng TV Patrol kay Barro na umere ngayong gabi, itinanggi nito ang akusasyong ninakaw niya ang mga pribadong larawan ng aktres na naging sanhi ng pambubugbog sa kanya. Hindi tinukoy ni Barro sa panayam kung si Rian o Michelle ang tinutukoy niyang aktres. Pero sa isinumiteng qualified theft complaint ni Michelle sa Makati City Prosecutor's Office, lumalabas na sa kwarto ng Miss Universe Philippines 2023 kinuha ang mga pribadong larawan. Salaysay ni Barro sa TV Patrol, ang dami po nilang ginawa sa akin. Pinarusahan niya ako, hinubaran niya ako. Binuhusan niya ako ng alkohol sa katawan. Hindi nilinaw ni Barro kung sino ang niya na kanyang tinutukoy. Ipinakita ni Barro ang mga pasa at sugat niya sa katawan na resulta umano ng pananakit sa kanya na nasaksihan din umano ng 2 bodyguards ni Michelle. Ikinwento rin ni Barro na 3 araw raw siyang ikinulong sa condominium unit ni Rian at Michelle, mula noong ika-17 ng Enero. Tinangka umano niyang tumakas sa pamamagitan ng paglabas sa bintana mula sa 39th floor. Pero nakita raw siya ng officer in charge ng condominium building at ng 2 bodyguards ni Michelle. Dinala si Barro sa Makati Police, at dito siya sinampahan ni Michelle ng reklamong qualified theft. Pero ibinasura ito ng Makati City Prosecutor's Office makalipas lamang ang 3 araw, kaya nakalaya si Barro noong ika-22 ng Enero. Suportado ni VACC President Boy Evangelista ang reklamo ni Barro laban kina Michelle, Rian, at Samantha. Pahayag ni Evangelista, lumapit, kumatok sa pintuan ng VACC. Willing siyang mag-complain. Ang involved dito is numbering to 4 to 5, 2 possible na pulis, saka 3 high-profile celebrity. Mas detalyado ang salaysay ni Barro tungkol sa kanyang sinapit umano sa kamay ni na Michelle, Rian, at 2 bodyguards ng kanyang amo sa ulat ng Inquirer. Sa nasabing ulat, base sa panayam ng media kay Barro, itinago nila sa alias na Tutoy, ang driver. Ayon sa pahayag ni Barro sa media, kakauwi lamang nila ni Rian mula sa taping bandang 3:00 ng madaling araw noong ika-17 ng Enero, Sabado, nang kayugan at bugbugin umano siya ng aktres at ng 2 bodyguards nito sa loob ng condo unit ni Rian na nasa ika-39 na palapag ng isang condominium building sa Makati City. Nang sumunod na araw, ika-18 ng Enero, ay nagdesisyon daw si Barro na tapusin na ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana mula sa 39th floor. Pero sumabit daw siya sa cable ng kuryente kaya hindi siya nahulog ng tuluyan kundi napunta sa 25th floor ng gusali. Nang desisyon daw siyang pumunta sa lobby, pero hinarang umano siya ng mga bodyguard ni Rian at inakyat muli sa 39th floor. Pagbalik daw niya sa unit, nagsanib puwersa raw si Michelle at ang kapwa nito beauty queen na si Samantha Panlilio sa pambubugbog sa kanya. Pagkatapos nito ay idinetalye ni Barro ang mga ginawa umano sa kanya ni Michelle, paghuhubad sa kanyang damit at pagbuhos ng alkohol sa kanyang katawan. Sa sariling salita ng driver,
dumating yung beauty queen, pinarusahan niya ako. Hinuberen niya ako, binuhusan niya ako ng alkohol sa katawan, tapos insprayan niya ako. Nata.